nag-aalok ng interview, hindi ko sila mapagbigyan. That's the whole point. Mr. Katigbak, kanina po may nagtanong sa inyo na tungkol sa mga hindi nai-airing mga political ads, at yan naman po alam na natin. Hindi po ba meron kayong mga tinatawag na media planners? Sila itong humahawak ng lahat ng mga political ads para yon ma-manage natin sa tamang pagkakaayos, sa tamang panahon na hinihingi nila. Kaya nga, meron kayong mga tao eh. This is a function of management. Bakit naman po nung araw na, pinakahuling araw ng yung election season, huling araw na yun, ang nakatalagang i-ere doon ay yung mga negative political ads na binayaran ni dating Senador Trillanes. At kung hindi naharang sa pamagitan ng TRO, yun ang nauna eh. Kaya minsan po, nagkakaroon ng talagang agam-agam o talagang meron kayong partisan actions. Paano kung hindi, halimbawa, naharang sa pamagitan ng TRO na inihain ni Speaker Alan Cayetano na noon ay vice-presidenteng kandidato sa ticket ni President Duterte? Inuulit ko po, Ms. Ging Reyes, nandito po yung certification na ginawa ng Bills and Index Division para patunayan po na yung 5 mga franchise bills, wala po kong iniakda kahit isa roon. Your Honor, if that is a new development on this matter, then we would gladly air it and publish it. Tapos na po eh. Opo. Pinatawad ko na po yung reporter ninyo. Sinasabi ko lang, yung nabibiktima, the chief casualty of all this exercise is the viewing public. Ako po bilang isang public servant, hindi na po ako estranghero sa ganito eh. Sanay na po kami dito eh. Maliban lang po sa mga pamilya namin, siyempre hindi sila kumikibo, nasasaktan din siguro sila. Hindi naman nila sinasabi sa amin. Pero higit sa lahat, yun pong mga tao na pinaglilingkuran natin, kapwa. Kaya nga po, nung imbitahin ako ni Mr. Carlo Katigbak, nagpasalamat na lang ako. Sabi ko, palagay ko, pwede ko nang ipasa Diyos ka ako. Ms. Ging Reyes, how do you determine that an item is newsworthy? May you please repeat the last line, Your Honor? Like an incident, something, a person, a subject matter. How does the network determine that it is newsworthy? Your Honor, if it's an issue that needs to be discussed, or if it is a personality, an official of the government, anyone who has an impact and a story that has relevance and interest to the nation. The story concocted by that reporter was primarily based on his assumption that he can impeach me and discredit me because, as he alleged,
I was the principal authors of those franchise bills. Ang gusto niyang palitawin, lahat ng 5 na yon lumampas na sa 50-year limit. Ang mali niya doon, sabi ko nga sa'yo, hindi ako principal author. Pangalawa, wala namang kinalaman yung mga sinabi niyang mga kumpanya kung lumampas na o hindi. Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung pagbibigay ng prangkisa is addressed to the wisdom and discretion of Congress. Kung mahusay naman ang patakbo mo ng prangkisa mo, inalagaan mong mabuti, sapagkat ito ay isang napaka-special na pribilehyo, bakit naman hindi ka i-renew? Ba't hindi ka pagbibigyang palawigin ang prangkisa mo? Lahat ng binanggit niya na mga kumpanya, wala naman pong nai-report ng mga paglabag yun eh. Kaya siguro nabigyan ng panibagong prangkisa. Ang totoo nun, merong nag-text sa akin na yung taga-Bohol, inaasunto niya nga kayo kung ba't nyo sinasabi na ako ang principal author, sapagkat ang principal author doon, yung dati namin kasama rito na ngayon ay gobernador ng Bohol, si Governor Arthur Yap. Napakarami po ninyong inconsistency. Hindi po ba ang balita ay galing sa mga naganap na mga pangyayari sa loob ng isang araw? Kung ano yung nangyari, ang journalist po, mayroon siyang katungkulan na isalaysay as the event unfolds or unfolded. Yung po ba dadagdagan pa ng mga komento? Balita na po yun eh. Are you free to comment on the news or you are supposed to be sticking with the news itself? Your Honor, the news is separate from commentary. Correct. Let's go to the commentary. Are you familiar with the doctrine of fair comment? A little bit, of course, Your Honor. Ano po? Opo, Your Honor. What is the doctrine of fair comment? That it is there should be a free and truthful discussion of any issue of public interest. Medyo malayo po ng konti. When we talk about the doctrine of fair comment, the comment must be and primarily be directed to the issue itself, not to the person. Okay. Yung ginawa ng reporter ninyo, kasi at the time siguro, ang paniwala niya, I'm the most active interpellator here. Hindi po. Marami po kami rito. Nagkataon lang po siguro na ako yung isa sa kanyang na-target. Sa issue po tayo dapat bumase, hindi sa tao. Ang ginagawa po ninyo ngayon, puro ad hominems. Kami po ay mga ahente lang ng pamahalaan. Kami po ay mga representatives lang. Kami po ay messenger. Yung message po ang importante.